Lagot na. Kabahan na talaga dapat ang palasyo. Nagsalita na ng walang preno ang kilalang political analyst na si Professor Ana Malandogoy, at hindi biro ang mga pasabog niya laban sa gobyerno. Tila ba tagilid na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa bigat ng mga isyong kinakaharap nito ngayon. Hanggang kailan magbibingi-bingihan ang nakaupo? Pakinggan natin ang matapang na pahayag ni Professor Ana na siguradong nagpapanginig ngayon sa tuhod ng mga nasa pwesto. Has worked as a consultant with the Asian Development Bank Magaling and yan. other local and international. Ayan o para ika nga ma-establish natin ang credential nitong si ano yung kung gaano kahusay itong si Prof. Ana Malindugoy. Iisa-isahin niyan ito Doc Lorraine Baguio. NGOs. She's also a DDS, but you can see that she's not stupid. Quite the contrary. Brilliant people like you and me. Palakpakan, mga DDS, hindi mga ob yan. Di ba? Di ba? Kaya naman, di ba? Di naman natin sinasabi magaling tayo dito. Ang sinasabi lang natin dito, hindi tayo tanga. Di ba? Yung ngayong mga panahon na to, wag ka lang maging tanga, okay ka na. Well, kung ikaw kumbinsido ka pa rin sa kaibuturan ng puso mo na ginagawa ni Marcos Jr. ang mandato niya o yung kanyang mga obligasyon sa ating bansa, mahirap yan, kaibigan. So, Professor Ana, thank you for joining us. Maybe you'd like to greet first our friends, no? Thank you so much, Sis Lorraine, Doc Lorraine, for inviting me once again sa program mo dito sa Bigwas. It's always a pleasure to be here. At saka excited din ako sa ating pag-uusapan. Gusto kong batiin ang ating mga kababayan ng magandang umaga, magandang hapon, magandang araw at saan mang panig ng mundo. At sana ay subaybayan nyo lagi ang programang ito at the same time, lagi po ako mag-guest dito. So dapat Prof, sa akin ba ayaw mo mag-guest? Gusto ko ma-interview tong si Prof. Ana Doc Lorraine, pwede ko mo ma-interview si Prof. Ana? Wala, iikot lang tayo kung ang ano naman pag-uusapan, simple lang Iikot lang kami, ano ba ang posibleng estado ng Pilipinas kung si dating Pangulo, kung tinuloy nitong si Marcos Jr. yung foreign policy nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah? Naku, curious tayo Kasi ito, ika nga yung pinakamalalim na pwedeng gawing pag-aanalisa sa estado ng bansa natin ngayong mga panahon na to, kung naipagpatuloy yung mga magandang naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, laking panghihinayang ho natin nun. Baka wag na. Baka mapamura na lang yung iba nating mga kababayan sa sawa ng loob. Wag na natin interviewin. tune in kayo lagi. Yes. So, thank you so much, Professor Ana. I'd like to jump right in, no? It was the birthday of PRRD a few days ago, March 28. And I was so stunned by what I saw, the phenomenal show of love and gratitude and affection for the former president, for President Rodrigo Roa Duterte, and for the rage against the weak leader who did this to him, this heinous crime of extraordinary rendition on PRRD. But before that, maybe I would like to ask you about what all this means from the political perspective as well as the economic perspective. We're living in interesting times, and I want to get your take on all of this. So, in the meantime, could we just first watch the first clip? This is a clip of it's the first time kasi, Professor Ana, all over the world. We're not just talking about Davao City, Manila, ganun. We're talking about in Japan, in Toronto, in Vancouver, in Ano ho talaga yung Duterte fever talagang siya pa rin ang ngayon ang namamayagpag mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Yung Duterte fever nandyan ho talaga, hindi nawawala yung alab sa puso ng mga taga-suporta talagang laging nandyan. Nakaantabay
sa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na nasa ICC siya ay talagang tuloy-tuloy ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kanya. O di naman kaya, wag na natin sambayan ng Pilipino. Kasi baka sabihin nila, ba't kami dinadamay mo yung mga Talyanista Tensemada, mga bayarang vlogger, di ba? Hindi naman talaga kasama yung mga yan. Yung mga Pilipino na ika nga ay nakatakas na sa pambubudol ng administrasyon na to. Di ba? Celebration yan nag-celebrate talaga. Ibang klase yung mga kababayan. Maging tayo dito sa PH Update, talagang hindi maaaring hindi ho natin i-celebrate yan. Isa ho, yaang individual na yan, si Tatay Digong, ang nagmulat sa atin kung paano nga ba yung tunay. Hindi sinasabing hindi tunay sa kanila kasi tinitingnan ng mga Talyanista Tensemada pera. Iba yung pagmamahal nila sa bansa, iba yung prinsipyo nila, ang prinsipyo nila pera, ang mahal nila pera. Yun yung sa kanila eh. Ang atin ho kasi dito, yung ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung role model na kung anong ipinakita niya sa bawat Pilipino. Yung selfless ho talaga eh. Di ba? Yung sige, gagawin ko yan kahit na ikapahama ko, kahit na anong alam ko nang talagang itong si Trililing di ba? Pero ginawa pa rin ho ni Tatay Digong. Alam niya na habang ginagawa niya yung mga bagay-bagay na ika nga para ma-secure yung susunod na henerasyon. Alam niya na isang araw baka dumating itong oras na to at yan na nga ho ang nangyari. Kaya para sa mga kababayan nating nag-celebrate ng kaarawan ni Tatay Digong, mabuhay ho kayong lahat. Diba? Dahil ibig sabihin, naiintindihan ng bawat isang Pilipino na nag-celebrate ng kaarawan ni Tatay Digong na yan, yung kung ano ang pinaglalaban, prinsipyo, at kung ano ang mga dahilan kung bakit ginawa lahat yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho talaga yung talagang pagmamahal sa susunod na henerasyon, pagmamahal sa mga kabataang Pilipino, pagmamahal sa mga OFW, yan ang pinakita ni Digong sa atin lahat. Belgium, in Italy, in Milan, even in Ireland, Hindi enough to say. The Hague. Oh, here it is. Yeah, here it is. Ito yung Yan. the wall of PRRD, no, sa The Hague. Grabe. And our OFWs were walking. And naiyak ako dito kasi you can see, no, they came for the birthday of PRRD. Pagiging yung also like Galing, ang how galing. do you call that? Yung solemn na Being good. Being good. Pero parang ang nakita ko kasi dito yung init ng pagmamahal kay PRRD, no? So, I wanna ask you, look at that, Ana. Oh, that's in Davao, I think. Because it's in Davao, yeah. Mm. But even in The Hague, In The Hague, actually. from other countries, and what's Yeah, si Pulong. Yeah. Pulong. Sa Hague yan. He was Sa Hague. speechless. He was speechless. Parang hindi niya alam paano. Kasi syempre kahit kapag lalo na kapag malapit anak siya, hindi niya siguro yan ma-imagine na talagang ang suporta sobra. Sobra. At saka hindi niya siguro alam paano i-express yung appreciation this at the same time. Usually kasi He said nga sinabi nga niya, parang hindi ko alam kung ano sabihin ko, ang dami ninyo. Para talagang nabigla talaga siya. Even si Ma'am Elizabeth, parang lahat sila nabigla. No? Kahit ako nabigla ako, talagang dami. And Hindi, maging tayo dito sa PH Update, nabigla ho tayo. Sa totoo lang nung nakita ho natin, binababa nila yung 20,000 na bulaklak. 20,000 ho, hindi daan-daan, libo-libo ho yung bulaklak na inilatag diyan sa The Hague, Netherlands. Kaya nga yung mga yung mga judge sa ICC, kung ako ho judge, hindi bilang DDS, kung ako judge, makita ko sa buong kasi ho yan makita mo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalabas sa feeds mo yan di ba? Kung isang Duterte lang ang i-type mo dyan, sigurado yung algorithm mo kahit na pro o anti papakitaan ganyan. Makita nila mayroong celebration kay Rodrigo Duterte, mapapaisip ka ano bang ginawa nitong mama na to? Bakit kahit na nakakulong na siya,
sambayan ng Pilipino, karamihan ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, majority ho eh. Di ba? Siya ho ang pinakamataas na approval rating sa pagbaba niya bilang presidente. Kaya sasabihin ko majority. Di ba? O lahatin na natin. Sineselebrate ang kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Mapapaisip ka eh. At masama bang tao talaga tong mama na to? Di ba? Sino ba ang masama? Yung mga nagpaparatang sa kanya ng kung ano-ano. O itong mahal na mahal siya ng kanyang mga kababayan na itong mga politiko, mga personalidad na nagpaparatang sa kanya, ngayong mga panahon na to, nakikita yung approval at trust rating nila, talagang basurang-basura. And all over the world, no? Even in the Middle East na may gera, they start. Meron ng gera ang Middle East, ha? Pero they found a way to actually gather. So what are your thoughts on this? I mean, I'm correct, right? When I say that we've not seen anything like this in the known democratic world for any leader, this global outpouring of love and affection and gratitude. Am I correct? I think it's not even just Filipinos, sis. Yeah, it's not anymore. No? It's even other nationalities na nakita nila. Actually, if you really look at the gatherings from different parts of the world, you can see na may mga foreigners na nandun, sis, hindi lang Pilipino. So you can see na alam mo yun, yung pagmamahal din natin kay Tatay Digong is ang ibang mga nationalities na i-express din nila, and there's probably very amazed, 'di ba, na gaano kamahal ng mga Pilipino ang Tatay Digong na samantalang hindi ganito ang makikita mo sa ibang naging presidente ng Pilipinas. So they're also amazed, and also that's why they're drawn to us. Actually, dyan sa Europe, maraming foreigners na nakasali, and I think this is one thing that kumbaga na-draw sila na mag-participate kasi ang hirap nga naman intindihin, no, na parang ano ba ang nagawa ni Digong at bakit ganito siya kamahal ng mga Pilipino across the world? Yun yung siguro ang naisip nila na. Because never sila nagkaroon ng leader na ganyan. At the same time, never din tayo nagkaroon after 1986 nagkaroon ng leader na ganito kamahal ng mga Pilipino. So far, even I would venture to guess even from way before. From way before, I'm actually thinking right now, who among those naging president ng Pilipinas na ganito ang pagmamahal? I'm actually thinking at the moment. Pero wala rin akong maisip sa utak ko ba? Wala akong maisip eh. Si PRRD lang talaga. Si PRRD lang. Oo, alam mo, bakit? Anong tingin mo, bakit? I think it's really about his sense of leadership at saka yung sense of authenticity na talagang mahal niya ang Pilipino at ang bayan niya. Alam mo, ang lalim kasi niyan at saka yung kanyang, alam mo, totoo kasi si PRRD, kahit ako. I mean, I had few moments with him nung patapos na ang presidency niya. Makikita mo yung pagiging totoong tao niya. At the same time, totoo din na may malasakit talaga siya at mahal niya ang Pilipinas at ang Pilipino. How do you call that? It's something that mafe-feel mo siya as a connection to him. Kasi alam mo, sis, may mga ibang politician na you see them but you cannot have that connection. Hindi mo ma-feel na gusto ko, na totoo yung sinasabi nilang mahal, pagsisilbihan kayo, mahal kayo. May disjoint eh. Pero si PRRD, the moment you see him, kumbaga yung hindi ko nagko-connecta sa mga tao, yung hindi nararamdaman. Parang palipad hangin lang pagka sinabi ni Marcos Jr. Marcos kagad. Marcos na. Mahal ko kayo, mahal ko Pilipinas. Tingnan niyo si Risa Hontiveros, di ba? Mahal ko ang Pilipinas, di ba? Meron siyang video ngayon viral, di ba? Tinotroll siya ng ating mga kababayan. Kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi pagka sinabi mo yan, mahal kita, paliligayahin kita.
Diba, ganito gagawin ko. Pero hanggat hindi na naisakatuparan yung mga salita, chip ho yan, walang kwenta. Tandaan nyo ho yan mga kababayan, walang kwenta salita. Okay? Yung ano ho, yung effort, ginawa ni Tatay Digong, effort ho yun. Yun ho yun, effort ang ginawa ni Tatay Digong. Kaya pagka sinasabi ni Tatay Digong na mahal ko ang bansa ko, mahal ko ang kabataang Pilipino, mahal ko ang mga OFW, merong effort, merong gawa, nakita ng mga OFW, nakita ng mga kabataan, nakita nating mga DDS, nakita ng mga taga-suporta niya, kung paano niya katuparan yung kanyang mga sinabi noong panahon ng kampanya. Kaya mahal ho natin siya. The moment he speaks, especially kapag nandun ka, nakikita mo in person, mafe-feel mo yung connection kaagad. Correct. At mafe-feel mo sa sarili mo na, this guy, this man, is not making bola-bola lang. Alam mo yun, yung parang sinasabi mo lang in front of the audience, pero makikita mo, mafe-feel mo siya eh. I had that experience kasi with him. Even sa TV, even TV lang ba? Dalawa yung experience ko sa kanya eh. In person, and at the same time, in-interview ko siya through SMNI na may questions ako ina-ask via Zoom. But even that connection, you can really feel it. Na hindi kanya binobola. Basta kung anong nasa puso niya, makikita mo at saka makaka-connect ka. He connects with people deeply. And that's one thing that is very rare in a leader. That's one I can tell you. Very rare yan. Ang isa pang nakikita nating ganyan si Pastor Kibuloy. Totoo lang. Pagka nagsalita siya, pagka sinabi niya na yung ang kanyang mga advokasya para sa nation building, ang kanyang advokasya pagmamahal sa mga kabataang Pilipino at mailayo sa pangil nitong mga makakaliwang grupo, nakikita nararamdaman, may gawa. Diba? At pinakita yan noong noong nasa Davao ho siya. Talagang panahon ni Tatay Digong, nation building, yung mga lumad, yung mga native sa Davao, 'di ba? Binigyan niya ng livelihood. Hindi ho siya salita-salita lang. Meron hong gawa. Nakikita ng mga sumusunod sa kanya sa kongregasyon niya, yung mga tagahanga niya na hindi membro, nakikita ho nila na merong gawa. At kung ano man ang sabihin niya, nagmamaterialize ho. Hindi kagaya noong ng administrasyon ni Marcos Jr. Yeah, you know why? Yeah. You know why what I think about it? Because even when I was working with him, I saw it talaga na talagang ibang klase. Why do you think I would give my life to this man, right? You know why? Because I've always believed you cannot be any more connected with another person than you are with yourself. And Pierre Hardy is so connected with himself. Very connected. Dumating talaga yung panahon niya kasi age of the internet ngayon no, where the currency is authenticity. Correct. So that thing, pati sa vlogging, yung pagiging authentic mo, di ba? Hindi lang sapat na matalino ka, magaling kang magpaliwanag, hindi ho yun. Sa social media, mga tao kaya ho nilang tumagos doon sa mga sinasabi mo. Kaya nilang kilatisin ang pagkatao mo doon pa lang sa body language mo. Makikita ho yan na sambayan ng Pilipino. Makikita yan ng mga tagapanood mo. Malalaman at malalaman nila at pagdating ng araw kung gaano ka katotoo, kung gaano ka kapiki. Ngayon, mag-ingat na lang ho kayo. that being so connected to himself has served him really well because he's so connected to people. Kasi nga, he's very connected to himself. If you notice, no, Professor Ana, if you notice, he doesn't lie about himself He doesn't. On the contrary, parang gusto mo sabihin, please stop. Kasi parang, bakit ako magsinungaling? Okay, sasabihin ko kung ano ako at ganun talaga ako. Pero that doesn't mean, di ba, ganun siya.
That's very rare in a leader that will never... In a politician. A politician, especially a They're phony. politician. Oh, Yeah, they're phony. Maraming facade, usually ang politician, maraming tinatago. Liars. He was never like that. So alam mo yan, tanggap mo siya for what he is. Hindi naman perfect ang tao, pero meron siyang kumbaga, yung iba kinikriticize siya. Like, for example, yung sa mahilig si PRD sa babae. Pero sabi nga niya, I admire women. So, what's wrong with that? Which is sa akin nga nung You know what, Ana? I was like, wow. Magsi-speech pa yan. Sasabihin pa niya ganito. Alam nyo, 4 ang girlfriend ko. Ay, 3 pala, nag-break na kami. And seryoso siya, ha? Seryoso siya. Hindi niya tinatago. Hindi niya talaga tinatago. So, wala siyang, nobody can shame you for something that you've already accepted about yourself. So, that's the phenomenon for me about PRRD. Kasi compare him to the other politicians. Mga fake, di ba? Mga sinungaling. Sinungaling, may fasad. Sa akin kasi, Magnanakaw, yun talaga eh. Di ba? Wag mo nang tuparin yung mga pinangako mo basta wag ka lang magnakaw. Wag mo lang pagnakawan ang sambayan ng Pilipinas. 6 na taon, nagpapogi-pogi ka lang, suminghot ka lang ng drugs. Diretsahin na natin. Sa loob ng 6 na taon, nag-drugs ka lang. Diba? Basta wag ka lang magnakaw. Hayaan mo, as is where is. Huwag ka lang magnakaw. Wala tayong magiging maraming problema. Anak ng tokwa, nag-drugs ka na, magnanakaw ka pa, wala ka pang tutuparin sa mga pinangako mo. Talagang mapupunta sa kanal ang sambayan ng Pilipino. kasi parang pag ganun si PRD, parang sabi ko, oh my God, he is not even afraid that people may, have a misunderstanding about him. He is so secured of himself that, this is my personal life, but my public life is different. I will serve you to the best I can. Itong mga to, it will never affect me in my public service. Ganun siya alam mo, that is one thing that I really admire about him. He's not afraid to tell everyone kung ano siya at kung sino siya. So, I have a question. ganito yung kailangan natin na. Yeah, What I was we gonna look ask. at is That's the question. That's the question that I was going to ask. Kasi nga, we've not seen a more obscene set of politicians nakakadiri. Na talaga mapapamura ka talaga. Yung pagmumukha lang nila Luistro, nila Isidre, yung they make public avowals si Virus, di ba? Si Risa Ontiveros, they make public avowals to virtue. Oo, pero wala. You know that Risa Ontiveros pays people to lie and to destroy noble and very distinguished na mga public servants, like she did with CJ Corona, like she's doing with PRRD, with Pastor Quiboloy, with the Vice President, diba? So, I'm saying that they're the very opposite of PRRD, the worst, diba? They have all these masks, diba? So, my question to you is, what does the Duterte mystique, no? That magnet, no? What does that tell you about what people really want in their leaders? I think very important is authenticity and just being true to yourself and true to the people. I think that is something that the Duterte brought. They have it, but ang sinasabi nila, ganito kami. Kung ganito kami, tanggapin. Kung gusto nyo kaming tanggapin. Pero, we will work for the country. We will serve the people. At makikita mo naman yun eh. So sa kanila is, walang cover up. Alam mo yun yung walang cover up eh. Kung ano sila as a person, yun sila. Pero ang maganda lang doon is, okay, that's our personal life, but nonetheless, this is our public service. And if you look at the public service, you can see that they are really very much connected to the people. At saka yung on the ground realities. Kasi ganito rin yun eh. How PRD is being distinguished among other leaders or among other president na ngayon existing at before. Alam mo, one thing that I admire about PRD, alam niya ang pulso ng Pilipino. Alam niya ang totoong kalagayan ng Pilipino. Alam niya kung anong kailangan ng Pilipino sa pinaka mababang antas ng
buhay ng mga Pilipino hanggang sa pinaka mataas, yung elites at saka yung pinaka mababa. Alam niya kung ano, paano mag-isip ang elite. Pero mas alam niya kung ano ang nararamdaman at ano talaga ang kalagayan at psychology ng mga Pilipino. It's very important for anyone who wants to be president or leader of the country. Ang PRRD, talagang alam niya yun. Alam mo, lahat ng kanyang policy at lahat ng kanyang programa during his time, you can see, hindi siya ganun ka, it's not really grand, you know, if you really analyze it. But they are common sense. And they are grounded. Grounded siya. Like what? Like what, for instance? For instance? For example, like for example, yung issue ng drug addiction at saka yung kanyang war on drugs na kinikriticize ng mga Dilawan, was criticized by even some Western countries. But these are really the ground reality. Ground reality yan na ang drugs is existing. Recognize niya na it has something to do with economics kasi naghihirap ang buhay ng mga Pilipino. Drugs are easy to be sold. On the other hand, andun din yung ramification ng drug addiction na kapag talagang drug addict ka, natutuyo yung utak mo, hindi ka makakapag, alam mo yun, distorted yung sense of right and wrong mo, you commit mistakes and you commit crimes. Sister, wag mo nang habaan. Sabihin mo na lang si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Precisely. Yan ang gusto ko. Wala maraming segue. Para si PH update, di ba? Rekta lang. Wala na maraming Cheche Marcos Jr. Tapos ako siya. Kasi natutuyo talaga yung brain. Alam niya ang psychology ng drug addict. Alam din niya ang psychology ng mga tinatawag mong drug lords. That these are really evil people, bad people, and they have guns and goons that, you know, will fight the government. So, yung encounter ng state forces mo at saka yung mga drug lords mo with all the guns and all, it really is a war. And this is really something, a reality. It's not as if it's a make-believe, and it happens. It's a real-life situation. So if that's the case, these are common sense. But take note, common sense with experience. Kasi alam mo, ang maganda kay PRD, to be frank, is yung experience niya grounded. Yeah. May iba kasi na they become politicians, they become mayor, they become senators and all. They don't have the experience on the ground. They don't understand the psychology and what the Filipino needs really. And they kind of present themselves like, ano ako, ganito ako. Pero si PRD ganun lang siya Hindi, 75 nga lang ako Ganun siya mga valedictorian sila, pero ako yung boss nila. Pero alam mo, the psyche, the experience, very grounded na sabi ko nga, every time I'm being asked if I would have how to choose a leader, sabi ko, first, of course, it has my education naman. Second, I said, really understand the ground reality, especially in the Philippines. Because if you don't understand the ground reality, you don't understand the psyche of the Philippines, you don't understand your country, even the history of your country, you will not be able to come up with policy na may common sense. Pero PRRD really is that leader. I'm not kidding. That's why some people ask me, sis, bakit ka ba naging Duterte? Kasi academic ka, most academic, di ba? Mga taga-UP, anti-Duterte and all that. Sabi ko, it's just one thing, I said. First, authenticity niya. Second, ang kanyang policy is may common sense. Pangalawa, may puso talaga siya sa Pilipino. Nai-interview ko nga yung ibang mga taga-Davao. Halimbawa daw, may lumalapit sa kanya. Walang pagkain. O sige, mag-create siya ng job para sa'yo. Okay, from now on, ikaw ang taga-bukas ng door, may sweldo ka. Kasi kailangan mo ng trabaho. Like for example, alangan naman mag-go through ka pa ng pagpipirma, i-interviewin mo pa, wala ng kinakain. Pero si PRD magbilis mag-isip. O ngayon, ikaw na ang tagabukas ng door na yan, may sweldo ka, siguraduhin mo lang na ayusin mo yung buhay mo. Alam mo, may mga ganitong sitwasyon siya nung mayor siya. Alam mo yan, kaya ang daming tao sa City Hall ng Davao City because ganun siya, sabi ko, alam niya ang need ng Pilipino. Yeah. I measure kasi sumbongera ako. Na-measure ko talaga yung galing ng pagkalalaki. Babae, kahit babae. Pag nagsumbong ako, may gagawin siya. Kasi matagal ako bago magsumbong. Makikipag-away muna ako, gagawin ko lahat, no? Ganun yung patakaran namin kay PRRD, sa amin. So when I go to him at magsumbong ako, ibig sabihin taob na ako. And he will do something. He will do something about it. Na, alam